Si Daddy lang ang namahinga. Tayong magkakapatid, magpapatuloy. Eh di ba nung buhay pa ang daddy, napakarami niyang pagkakataon para humingi ng tawad sa lahat ng kalokohan niya. Kahit may pinagdadaanan tayong lungkot, may nararamdaman pa rin tayong ligaya sa puso dahil magkakasama tayo. Sana wag naman na sa susunod na pagkikita ninyong magkakapatid ay pinagpahinga na ako ng Diyos. Kaya nga lang, kahit na tatlo pa tayong nagtutulong-tulong sa pagbibigay ng pera kay daddy, kulang pa rin. Kailangan pa bang letrahan yan? Dennis, anak, minamasama mo ba ang pagtulong namin ng daddy mo kay Albert at kay Mina? Hindi sa ganun, Mi. Me, si Kuya Dennis, ako ho, at si Bernie, dumaan din naman kaming tatlo sa hirap. At laging laman ng isip namin, masuklian lahat ng kabutihan niyo ni Daddy. Isa yan sa mga gustong sabihin ng inyong daddy bago siya pinagpahinga. Des, kailan ba uuwi si Bernie? Sabi sa akin ni Irene, dito daw sila magbabakasyon la Bernie, silang mag-anak, kasama mga apo natin. Kailan? Kapag patay na ako? Ben, ba't ganyan kung magsalita? Ang lakas-lakas mo pa. Alam mo, Des, wala na akong marami pang oras. Gusto kong magpasalamat sa mga anak natin. Sa ginagawa nilang pagtulong. Alam mo, Des, ikaw na sana ang bahalang magsabi kay Dennis at Irene na tulungan naman nila si Bernie. Kasi nakikita ko, si Bernie lang tumutulong sa mga kapatid niya. Mas magiging malakas kung tatlo sila magtutulong-tulong na mag-abot ng kamay para sa mga kapatid nilang nangangailangan. Yan naman ang pakiusap ng daddy nyo. At ang pakiusap ko na dito muna tumira si Mina kasama ng kanyang pamilya. Dahil alam ko namang busy kayo sa inyong mga trabaho at negosyo. Oh no, Me. Don't get me wrong. Binili ko ang bahay na to para sa inyo ni Daddy. Ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Dito ako nagsimula. Bago ako naging sikat na designer. Wala naman nag-i-interest sa binili mong bahay, kuya. We have our own. At kahit nahihirapan ang mga to, may mga inupahang bahayan kahit masikip at maliit. Dito mo patitirahin? Yung jeepney driver na sumira sa kinabukasan ni Mina. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Mula high school hanggang college! Ako nagpaaral dyan. Kasi kapatid ko yan! Mahal ko yan eh! Ayoko! Ibibenta ko yung bahay na to. Hindi mabuti na mag-isa si Mami dito. Napakarami nilang ala-ala ng daddy. Kuya, sandali lang. Saan mo naman pagtitirahin si Mami? Saan ko patitirahin? Seryoso ka tinatanong mo? Pwedeng tumira sa condominium sa Katipunan. Patirahin natin sa hotel sa Davao. Doon siya sa Rizal. Doon siya sa farm. Malilibang ang isip ni Mami. Madali siya makaka-move on. May tanong pa kayo? Tama na! Please! Nasabi ko na lahat. Ang pakiusap namin ng daddy nyo. Kung para sa inyo, napakahirap gawin. Wala naman akong magagawa. Huwag na kayong talo-talo. Mga anak,
ko nang magpahinga. Ikaw talaga, Albert. Napakahina ng kukote mo. Kung di ba naman isang dangkal yung pag-iisip mo, tanungin mo si Kuya kung saan titira si Mami. Wow! Hindi sana sumama ang loob ng Mami, oh. Ate, Kuya, sorry. Nag-alala lang naman talaga ako kung saan titira si Mami. Ate, hindi naman kasi ako magaya mo na magaling na lawyer. Yung magaling umintindi. Malawak ang kaalaman. Lalo na sa mga bagay na malalalim. Nagastosan kasi kita sa pag-aaral mo. Pero barkada at bisyong inatupag mo. Tapos ano? Pumasok ka pa sa pag-aasawa ni wala kang alam sa gawaing bahay. Tapos si Mami at si Daddy ang pinahihirapan mo sa mga pagkain at gatas sa mga anak mo. Baka akala mo hindi namin alam na yung 100,000 hiniram ni Daddy sa akin, sa'yo binigay. Ate, yung inutang ko pera kay Daddy, babayaran ko naman yun. Pag kumita ako na sa pinasok kong negosyo, Albert, wala kang alam sa pagninegosyo. Isipin mo naman yung 100,000 ni Irene. Ipinamigay mo lang dyan sa online scam na yan. Kuya, hindi ko naman kasi alam na scam pala yun eh. Nainganyo lang ako doon na pumasok sa negosyo. Tanga ka niyang pinahihiran mo. Isipin mo naman, 20%. Eh kahit nga bangko eh. Hindi nagbibigay ng ganong kalaking interest. Tapos ikaw pinasok mo pa yan. Alam mo kung ano nangyari dyan? Sa dami ng downline na nahikayat mo dyan, sa online scam na yan, ano nangyari? Hinabol yung pamilya mo, pinagbantaan ka. Si Daddy hindi na alam ang gagawin kung saan kukuha ng pera para ipantapal sa lahat ng utang mo. Na halos umabot na sa kalahating milyon. Sino nag-abono? Sino nagpaluhan? Lahat yun galing sa akin. Para lang saluhin ka dyan sa pinasok mong online scam na yan. Di ka kasi nag-iisip. Kuya Dennis, Ate Irene, Kuya Bernie, hindi naman po namin nakakalimutan ni Albert ang lahat po ng mga naitulong mo sa amin. Kami man po, hanggang ngayon, nagsisikap naman po kami na makaahon po sa kahirapan. Sana po, mapatawad niyo po kami sa mga naging pagkukulang po namin. Ate, Kuya, patawad po. Kung wala na po kayo sasabihin, uuwi na po kami. Kuya Dennis, Ate, hindi ko kayo masisisi kung bakit ganyan ang sama ng loob ninyo kay Mina at Albert. Pero nakikiusap po ako sa inyo na baka pwedeng pagbigyan po sila ng isa pang pagkakataon. Di ba may kasabihan? Huwag mo silang bigyan ng isda na makakain. Maggustuhan mo silang mangisda. Tama si Daddy.
Kung ako lang mag-isa ang tutulong sa kanila, pagdating ng panahon, mauubos din ako. Pero kung tayong tatlo, at sa awat tulong ng Panginoon, sapat na yun para palakasin ang kahinaan nila. Ano gusto mong mangyari? Kuya Dennis, marami kang negosyo. Bakit hindi mapaturuan si Albert? Sa mga tauhan mo, total, nagpapasweldo ka naman ng ibang tao, di pasweldohan mo na rin si Albert. At least, pinagtatrabahuhan niya, hindi siya humihingi sa'yo at natututo siya sa negosyong totoo. Sa'yo naman, Ate Irene, baka naman pwedeng paturuan mo si Nina sa law office mo. Ate, sa tingin ko, malaking may tutulong mo sa pamilya niya. Bernie, hindi ganun kadali magtiwala. Mahirap magpasweldo sa mga kamag-anak, lalo't mahina ang pick-up. Ang kwento sa akin ni Mami noon, nung mga bata pa sila ng dalawa niyang kapatid na babae, nang dahil sa kahirapan, ni isa lang ang nursing uniform nila. Hinihiraman sila. Mas pinili niya ang kursong education, kaya tinakwil si Mami dahil sa wala ang budget para sa ibang kurso. Pero nagpursige silang tatlo. Nagtulungan, naghanap ng maayos na trabaho hanggang sa makagraduate sila ng kolehiyo. Tapos nakilala ni Mami si Daddy sa isang school na isang janitor. Ginawa ni Mami, tinulungan niya si Daddy na makapagtapos ng finance at makapagtrabaho si Daddy sa isang malaking bangko bilang isang general manager. Ang punto ko, hindi kaya ng isang tindig na makapagbulis. Pero kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga tindig at lalagyan mo ng bigkis, isang malaki na puwersa ang magagawa ng isang buong walis tindig. Kahit yung isang mahina, lalakas yun. Matutulungan yun ng mga kasama niya. Bernie, alam mo naman na hindi biro yung perang nailabas ko sa dalawa. Ayoko naman na yung mga negosyo ko naman ang bumagsak dahil sa kanila. Eh, bilib nga ako sa iyo eh. Konting iyak lang nila. Nagpapadala ka kagad ng pera. Ako kasi, napagod na. Kuya, Ate, 8 taon akong nasabit na makita kayong lahat. Kayong mga kapatid ko. Akala ko, si Daddy lang ang namatay. Pero, pati pa rin palang masasayang araw na nakabataan natin na kailangan kulit tayo magkumain. Na magkakasama tayong matulog. Yung nag-aalala kung may sakit ang isa. Masasayang magkakasama tayo na magkakampi sa lahat ng laro. Pati
Kasama ng tumalikudan. Meron tayong mga kapatid na may kakulangan, may kahinaan. Habang nagpupuno tayo sa kanilang kahinaan at kakulangan, lalo tayong lumalakas. Mahalaga pala itong mga kapatid na ito na mahihina. Kung tayo'y nagbatata ng kahinaan ng mahihina, umaalalay tayo sa mga mahihina, nagpaparaya tayo sa mahihirap, nagpapahiram tayo, tumutulong tayo. Habang kinililingat natin yan, lalong pinalalakas tayo ng Diyos. Kaibigan kong tapat. Maraming salamat po sa iyo, Amang Diyos, sa pagbibigay mo ng liwanag sa kaisipan ni na Kuya Dennis at Ate Irene. Nagpatawad na po sila at nakahanda na ng buong puso na palakasin sila Albert at Mina. Uuwi na po ako na may panatag na kalooban at labis na kaligayahan. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Roma 15:1-2